So, welcome everybody sa aming podcast. So, para sa inyo host today, ako po si Elijah. And from the right, we have... Ako si Ryan, guys. Nice to meet you. Ayun, ako si Leonard. Ako si Gerson. Ako si Ray. Stop! Stay po. Kaya ano? Ako si Victor. Ayan, and welcome again sa aming G1 podcast. So, para sa ba itong podcast na to? Siguro para pag-usapan yung mga latest kita o mga issues sa Pilipinas. Kasi kaya maraming mga issue ngayon lalo sa Facebook. Kasi doon natin laging nakikita yung mga updated agad. Ano issue ba yun? Siguro isa sa pwede natin yung maging topic na issue is si Mali. Kilala niyo ba si Mali? Si Mali ba? Ayan yung Alam ko, kilala niyo si Mali. Ayan yung elepante ba na yung namatay? Oo, yan. Ay, kalaw yan yung maling na pagkain, di ba? Ay, Pagkain. Oo. Ano meron kay Mali pa? Mali? Kaya nga, yung kami ng description. Yung Mali na elepante, hindi pa ba kayo nakapunta sa Manila dito? hindi pa eh. Hawan na ako kayo. Wala pa akong isip nun. Ano ba nangyari kay Mali? Ano ba kay Mali? Ano siya? Na-taxidermy siya. Kasi nung nakaraan lang, namatay siya. Na heart failure dahil sa cancer. Then, ayun. Pinataxidermy siya. After nun, dinalik siya doon sa Manila Zoo. Ay, nung nabasa ko yan, maraming mga tao yung nagalit nga. Kasi nga daw kahit patay na nga daw yung elepante, parang nagpapasaya pa rin daw siya ng mga tao. Oo. So yun nga, marami daw nagagalit na tao. ano mga doon? Ano doon? Oo, ba't nagagalit kung sasaya sila? Hindi. Ang pinaka kasi problema doon, mula nung pagkabata ni Mali, andun na siya sa zoo. Hanggang sa mamatay siya, nandun na siya zoo. Yun nga, kapag namatay ka, di ba, dapat parang pahinga mo na yun. Tapos, ang ginawa nila, pinataxidermy nila yung katawan, binalik na naman. Ano ba yung taxidermy? Diba? Taxidermy. Oh. Taxi. Iba. Pero, iba yung taxidermy. Taxidermy, di ba yun yung parang tatanggalin yung balat ng hayop, yung mga patay na hayop. Tapos parang ilalagay sa pinapreserve. Tapos kumbaga yung meron siyang parang sculpture, tapos dinidikit din yung balat, tapos yung elepante pa rin. Tatakian na lang nila para mag-connect. Parang nakadikit siya doon, tapos parang ang mangyari, parang buhay pa rin yung elepante. Kasi balat yan eh. Parang Ano siya, preservation ng patay na animal. Animal lang. pero saan ba nanggaling si Mali? Pero this time, animal. Saan ba nanggaling si Mali? Ba't tayo meron ganyan? Ano siya daw ang nabasa ko, gift siya ng Sri Lanka kay Imelda. Ayun. Melda. Marcos. Panang Marcos yun. Tagal na, Ano namang taon yun? Kailan binigay sa kanya? Anong taon? Ito na alam 1977. Malapit na 1980 at 19. Mga 1980. Wala ko, basta hindi pa tayo pinapangalak nun. Hindi mo sure. Hindi pa siya. Ilan na ako na mag-hits. Kayo ba? Ano bang reaction niya doon? Ang ano ko lang kasi, ba't na nagagalit? Parang ano mo na yung point ng pagkagalit nila na tinaxidermy, tapos anong kanila ganun? Ba't naging issue? Kasi syempre parang ang sinasabi kasi ng iba, kumbaga parang, syempre diba parang pag patay ka na gano'n dapat respeto, parang respeto. Animal rights. Oo, gano'n. Parang respect na lang sa katawan ng hayop na wag na siyang, kumbaga wag nang pakailaman yung katawan ng hayop kung patay naman na siya din. Hindi sinasabi ng iba kaya Marami din nagsasabi na sana pinasculpture na lang kaysa sa parang sculpture na lang. Para ano pa rin yung sign of respect nila. Mas okay nga yun. Kasi hindi mo na parang aabusuin yung katawan pa ni Mali. Hindi na yan yung parang flesh niya. Kumbaga imbis na parang nagpapahinga na lang yung katawan ng hayop. Pinagtrabaho pa. May overtime pa. Sa may entrance meron na dong sculpture na elepante. Yung kay Mali. Tapos meron pang taxidermy. Hindi siya consider na si Mali pero meron ng sculpture na tinayo ko. Pero yung kay Mali, ano pa rin si Mali? Yung kay Mali, ay yung nakaraan, yung buhay pa si Mali, nakapunta ako doon. Meron ng, yung nirehab yung
mismong zoo, meron ng meron na talagang elepante na sculpture. Like yun, dapat siguro ganun na lang or mas lagyan na lang ng pangalan yung remembrance. Siguro yung pinaka naging issue dito is yung sa culture natin, hindi tayo open pa sa ganung way ng pag-preserve ng mga hayop. Taxidermy, gano'n. In terms of kaso nga lang is yun nga si Mali is considered nga na pinaka malungkot na elepante sa buong mundo dahil nag-iisa nga lang siya simula pagkabata hanggang pagkamatay niya. Biruin mo yun, para kang nakakulong ka hanggang mamatay ka na. Tapos kung kailang namatay na siya, which is nakalaya na sana siya, yung katawan niya, pinagkakitaan pa rin. Kaya yun yung parang naging ng mga Pilipino. Naging trigger. Ano sa tingin niyo kung bakit tinaxiderm si Mali? Para sa pera. Attraction siya ng Manila Zoo. Oo. Siya kasi yung nag-iisang elepante sa Kasi parang pagtitignan mo yung taxidermy ni Mali, parang isip mo, ito yung pinaka-lonely na elephant, di ba? Hindi kasi talagang puktadon para lamang. Isa lang ba elepante sa Pilipinas? yun lang, wala Siya lang, si Mali lang. Mali lang pa siya. Hindi, ngayon wala na siya. Ngayon wala nung... Pero di ba wala naman talaga di ba wala namang nabubuhay na wala talagang species ng elepante dito sa Pilipinas? Wala. Import lang. Import lang yun dito. Wala tayong Philippine elephant. Wala pa. Philippine Eagle nga, malapit na may Extinct na nga eh. Sure ba? Ha? Hindi, may extinct pa lang. Huwag naman sa di ba? Kala ko sinakap na rin yun, Philippine Eagle. Speaking of taxidermy ni Mali, sa tingin niyo ba, tama ba yung mismong structure ng zoo? Like, supportahan niyo ba yung mismong In favor ba kayo doon? pagkulong ng mga hayop? Ganun. Para sa akin, depende naman. Kung yung zoo, sabihin natin konektado siya sa animal welfare, maganda yung zoo para lalo na sa mga hayop na extinct o kaya malapit doon. May mga hayop na hindi naman kaya maging wildlife, gano'n. Kaya yung mga zoo na nag-aalaga, tulad ng panda. Parang rescue nagiging dating na Tulad ng panda. Walang panda na nabubuhay sa labas ng zoo. Kaya mga tao na mismo nag-aalaga ng mga panda. Kumbaga parang ang dating, yung mga hayop, may mga hayop na hindi sila mabubuhay kung wala sila dun sa duno. May ibang ganun Na walang taong pero kung nakakalaga sa zoo yung kanila. tulad ng wala, sagad-sagad sila sa mga taxidermy o mga ganyan. Hindi itong parang wala nang buhay yung zoo. Parang gabi naman yun yung zoo. Parang animal exhibit lang. Oo, parang ganun. Museo na yan. Museo na yun. Pero sa sa palagay niyo ba, parang kasi kumbaga may mga POV din na ang tingin nila doon, parang ino-honor nila yung anime, yung tulad ng animali, parang sabi nila, parang parang honor yun doon sa hayop na yung kay Mali na siya na pinaxidermy siya tapos dinisplay pa rin siya dun sa zoo kahit patay niya siya ganun. Tingin niyo ba parang kumbaga agree ba kayo sa yung POV na yun? Para sa ibang tao siguro. In-honor ba yung taxidermy? Tribute. Parang tribute lang. Kumbaga, di ba yung ibang tribute is statue, ganyan. Parang gano'n na rin yung Parang kasi. siya sa Rizal. Pero kasi taxidermy yung dating. Kumbaga kasi, Hindi taxidermy. Sa mga taxidermy yan. katawan niya talaga. Katawan niya. Okay lang naman yung taxidermy talaga. Kaso, yung context kasi, yun yung nagmamatter eh. Buong buhay niya nakakulong siya dun eh. Tapos hanggang pagkamatay niya nandun pa rin siya. Parang ang nangyari, imbis na makapagpahinga na siya, yun na, di ba? Doon lang yung nag-iikot yung problem sa kanya eh. Kung gusto nilang mag-tribute, kaya naman nilang magpahinga yung katawan. Namatay lang nilabas lang sa zoo yung taxidermy. Palabas na doon. Bakit magaling gagawin? At least wala na siya dun sa zoo. Kahit magandang point pa. Pwede ilagay sa museum, gano'n. Oo, museum. Kung sa gano'n, baka mag-iba yung tingin ng tao. Kumbaga, parang kung sa museum siya nakalagay, parang ang dating. Kumbaga nandun na siya. Doon talaga siya Parang inono. tribute na Relic na siya, diba? Relic na siya. Kasi binalik sa zoo eh. Di ba? Parang binastos. Binalik pa rin siya kung saan siya namatay, kung saan siya galing, kung saan siya nabuhay. Kasi kung nakatakad ka sa abuso mo,
pamilya tapos nung babalik ka pa rin. Parang nakakabastos yun. Nakapagsalita ng si Manny. Na-shock na yan ng mga nagbabantay sa akin. Piling ko kulang rin yung yung parang measure nila doon. Like, na-taxidermy nga, pero nag-open siya, like, ba't hindi pwede lagyan ng salamin o para mas ma-preserve ba kung gano'n? Parang na-open lang sa naka-open lang ba siya? Parang sulat talaga. Parang harang lang na... Naka-expose? Oo, naka-expose. Walang expose lang siya. Yung harang lang niya is, parang bakit? Bakit lang ng mga... Hindi siya yung may cover. Oo, dapat may kahit may glass man lang na. Ring or shine, nandun lang talaga. May cover din. Hindi, tingin ko din siyang salamin. Pero ano siya? Kumbaga, national resin? May mga ginagamit sila din. May ginagamit sila. Kahit rain or shine, hindi naman nawawala. Hindi mapulok yung katawan. Kasi mabubulok. Palagi ginagamit yun. Minimaintain din natin. Over time, minimaintain. Ba't sa tao kaya? Di kaya tinataxidermy yung tao. Gusto mo ba? Parang, hindi kasi, siguro yung taxidermy natin parang cremation. Hindi, parang... Hindi, pwede rin ang rule. Paano pag parang taxidermy ba ang tao kapag hindi na may kinakataon sa science? Hindi. Depende sa purpose. Taxidermy na ba yun? Dili. Regarding sa taxidermy. Pero kasi, iba kasi yung itsura ng balat ng tao pag dedo na di ba? Kasi wala nang dumatali ng dugo, parang nagiging kulubot mo. Parang minimik ka pa namang mata. Pwede ka ba mag-post pag taxidermy ka? Sa board na. Oo, taxidermy ako, nakaganan lang ako. Sira ulo ko. Pwede ka. Hindi naka-hide. Hindi naman straight pa rin yan. Hindi pa yan. We know what you mean. Hindi naka-hide lang ako. Sumubang mabay. Hindi ka pwede password yung tayo mga ganun. Pero staying up rights na, kayo kunwari, kayo nasa position ng nung ano ba yung nagpa-taxidermy kay Manny? Yung zoo mismo, or kasi naman may autoridad doon? Parang nabasa ko na may sa labas ng zoo yung pinaxidermy. Sa ibang bansa ata pinataxidermy. Dito lang rin sa Pinas. Tapos pinrock lang yun eh. Ayun nga yung na-picture yung nag-track. Halos isang taon mo rin hapon. Tagal, laki kasi nun. Kasi malaki. Tsaka first time nila mag-taxidermy ng ganun pala kalaki. Hindi pa. Pero kung kunwari kayo nasa autoridad na may decision if papataxidermy or hindi, kayo ano bang yun? Pahig ba kayo galing? Baka nga hindi pumasok sa isip ko yung magpa-taxidermy. Dalawa kasi yun eh. Kung business-minded ba siya or may pakialam sa animal rights. Kunwari yung usapan nyo, taxidermy natin tong hayop na to or to si Manny. Anong ikaw, parang... Kunwari ako nag-propose ng idea. Personal mo, personal. Ikaw. Since ba siya? Hindi naman libre mag-alaga ng hayop, lalo na pag zoo, kailangan ng mga sponsor. So sa tingin ko, ginawa nilang way si Manny na taxidermy nga para magkaroon sila ng pera pa para alagaan yung mga natitira ng hayop yun. Saka mapaganda pa yung manila. Ikaw pa. Tsaka para sa akin, hindi. Kasi merong other way. Dati dati naging issue na rin yan na nailipat sana si Manny sa sanctuary. Kasi parang mas nag-enjoy siya doon. Yung hindi siya nakakulong lang sa maliit na selda lang, kasi siya lang mag-isa. Like may choices na ganun, pero hindi pa rin nila ginagawa. Ganun lang talaga, inayaan na lang nila na nandiyan. Siya lang mag-isa. Kaya para sa akin, hindi siya ethical. Hindi ka. Para kaya kay Ikaw pa. Ako, di rin ako agree dun sa pagpapataxidermy kay Manny. Kasi nga, ayun, sinabi ni Ryan, para siyang pinagkakakitaan talaga siya ng Yung alam, sige. ng Sanctuary Manila Zoo. Kasi parang ayun yung parang siguro yun yung buhay na si Manny, parang siya yung buhay ng Manila Zoo. Kapag wala siya, siguro parang Ilang tao din. parang hindi na siya naiiba sa ibang kasi siya dun lang may siya lang yung Ayun yung pinaka-main attraction nung sila yun. dun lang Baka iisang elepante sa Pilipinas. siya lang yung may elepante sa zoo. Yun. Ayun.
Kasi lahat ibon, di ba? Oo, Yung ibon. ibon. Buhaya. Mga ibon, gano'n. So, yun. Ayun yung unique. Kaya pa, agree ba kayo ano? Taxidermy. Agree ka ba na tinaxidermy si Mali? Kung siguro marami tayong elepante, baka pwede pa. Kasi pwede natin pag-aralan yung elepante, di ba? Lalo na sa Pilipinas. Pero kung isa lang siya, tapos buong buhay niya, kakakulong lang siya, tapos isa lang siya hanggang sa kapatay. Nakakalungkot, di ba? Hindi ako agree. Parang dapat hinayaan mo lang ng kapayapaan na siguro. Kahit picture lang o statwa, ganyan. Talagang real life statwa na nakita sa taxidermy. At least yun, ma-appreciate mo. Ako, sige. Kaya sa kasi parang minsan, di ba, kumari, kahit pag di mo alam yung nangyari kay Manny, pupunta ka sa zoo. Nakita mo, uy, ganda nito yung elepante, parang kayang-gaya, statwa kaya ito. So, maya, napaka-appreciative mo sa nangyari, kala mo statwa or something na gano'n. Tapos, pag nung niresearch mo, nalaman mo na gano'n pala nangyari kay Manny. Parang, yun na yung, kung normal ka man na tao or hindi ka, wala, kung may paki ka mo talaga. Parang, pag nabasa mo yung nangyari kay Manny, or yung sa statwa na yun, sa tingin ng unang statwa na taxidermy pala, mawala din yung appreciation, parang may isip nila. Parang, masama ako ng mga tao na na-appreciate ko ito. Ganito pala nangyari sa akin. Parang nangyarap. Hirap talaga agree ng mga ganong scenario. Ano yun? Kaya pa, Ako, agree ako dun sa sinabi ni Ken na pwede mo naman siyang, pwede naman siyang bigyan ng tribute. Kasi nga, yun na, parang siya lang nag-isang elepante dito sa Pilipinas, di ba? Kumbaga, pwede naman tribute yung kahit ano na yun statue or sculpture na lang. Kumbaga, huwag na i-taxidermy kasi, ang ano kasi parang, para sa akin, ang dating yung parang ang brutal yung unethical oo, kasi. ang unethical talaga siya kasi isipin mo yung katawan ng hayop, di ba? Tatanggalin yung balat niya, ganyan. May proseso ba? Oo, may proseso pa yun, di ba? Tapos, yun nga, parang, siyempre, kumbaga, parang yun sa sinabi rin ni Seb, kung marami na tayong elepante sa Philippines, ganyan. Kasi may kasama siya eh, di ba? Kumbaga, kahit yung buhay pa rin niya, may mga, kumbaga, may kasama pa rin siyang ibang elepante, ganyan. Pero kasi dito sa Pilipinas, di ba, mag-isa lang siya, ganyan. Parang doon na lang siya nabuhay sa kulungan niya, namatay siya, tapos na-taxidermy niya pa. Statue na lang, o kaya ano, yun na lang, mas okay na yun. Kung may taxidermy, so hindi talaga ako dito. Last one pre sa'yo. Agree ka ba? Ako hindi rin ako agree. Pero ang lang sa sinabi nga na parang previous na. Sana agree ka sana. Kasi yung siyempre, yung elepante, siyempre parang alaga lang din na Ngari, aso mo, gano'n. Kumbaga pet. Pet, gano'n. Siyempre, kung pag namatay yan, pwede mo gawa ng tribute na lang. Hindi yung ipapublic mo pa ng gano'n. Yun lang. Ano ka may sasabihin ka? Sasabihin mo pwede paano pag nasa museo si Han? Pwede namang pag taxidermy parang hindi pa rin pag sa museo. Yung mismong taxidermy talaga hindi. Siguro statwa lang, gano'n lang. Kaya yung parang sa mga tao lang din na kahit yung may picture. Yung kahit yung gano'n lang, pati yung info niya. Like gano'n, kahit gano'n lang. Short description lang, saan siya nanggaling, ilang years na siya nandito. Mas okay siguro na ilipat na lang siya sa National Museum. Kung itataxidermy man. Parang yung sa sino yung pinakamalaking buhay. Lolong. Diba hindi naman sa taxidermy, hindi naman sa yun na doon. Ginawa na siya ng replica. Replica na lang siya. Replica na lang. Ang hirap siguro kasi taxidermy, tigas ang banat. Yes yun eh. Sa'yo. Lakas Leather yun. Siyempre hindi ako agree kasi sa lahat ng sinabi niyo, doon ako agree. Pero sa taxidermy, hindi ako agree. I-rewind nyo na lang yung podcast para malaman. Ay, ganyan ang mabuti. So, all in all, lahat tayo, hindi tayo Okay. Siguro yun connected lahat yung sa freedom. Totoo. Doon nag-aano yung pinaka-issue kung dapat bang yung mga hayop nakakawala lang or okay lang ba sila na nasa zoo. May ethics sa rin kasi yun eh. Masyadong, kumbaga, isipin mo sa tao gagawin yun. Parang ang inhumane naman gagawin. Kahit nasabihin natin sa elepante ginawa. Hirap gawin, diba?
hirap isipin na gagawin mo sa isang living thing. Ganyan lang naman. Ganyan naman guys. So, short break muna tayo guys at break muna. Babalik kami sa isa pang topic. Bye guys. Welcome back sa aking podcast. On to the next topic na lahat guys. Okay. Sabi ko next topic pero ano ba bang topic pwede nating pasukan ba? Ano ba bang mga Kanina, latest topic ngayon? Kanina, pa taxidermy, tapos ethics. Ano bang sa ethics ang ba? Ano ba yung mga nabali-balitaan mo earlier? Ako kasi pag sa ethics lang ako. Speaking of ethics, ako iko-connect na natin. Yung mga mga pag-iisip lang ng mga tao-tao na presyo mali, ganyan, tama. Yung pinagkaiba ng mali ko sa mali mo or tama ko sa tama mo. Kaya ba? Ano bang mga nyo? Papag-isipan nyo ba? Ano ba yung mga balita ngayon na related sa sinabi ni ethics? Mga Sorry, ako agree ako sa bagay na ito. Ikaw hindi. Pero mga Yung sa pwede nyo natin pag-usapan yung sa dyan. Yung sa... Ano ba? Ngayon? Yung about daw sa sex ed. Yung i-upper. Dito mo yan Bago yun. Itong favorite mo. Malaki ng hindi pa rin. Kanina ka Pero kanina pa inaantay niya na yan. Nabalay natin. Ayun, diba? Yung sa sex ed. Talaga. Niisip niya pala na iniisip niya. Kasi di ba may nabasa akong article yung parang na topic nga yun ni President BBM, yung binasa niya doon yung Senate Bill 1979 ba yun? About dun sa sex education na. Ano meron doon sa So kung sa inyo ba parang agree ba kayo sa sex ed na parang papasok sa natin? Kumbaga i-introduce. I-introduce yung sex ed sa education Ano system ba ng yung gusto niya Pilipinas. mangyari kung di ba yung beto no yung konti niya? Kung sakaling makapasa. Sa current, daw? Ito? Bibito na Parang to. di-disregard ba? Sa current state nung batas na gusto na patupad, parang ayaw pa ni Bigger. Kasi parang may mga controversial pang laman yung... may laman yung sa Senate bill na yon na hindi niya ina-agree pero agree siya sa sex ed. Pero meron kasing elements dun. Kumbaga, in general, sex ed. Yung mga parts lang na Ano ba? Ano ba sex education ng... Kayo ba? Agree ba kayo? Agree ba kayo? Ikaw, favorite mo. Agree ba? Ikaw, agree ka ba? Favorite Pag-aralan nyo nung mga bata, ganyan. kasi nung bata ako, hindi ko naman napag-aralan niya pero lumaki naman ako walang jowa. Kasalanan mo na yun. Siguro sa ngayon, sa generation ngayon, siguro dapat nila ituro sa amin kasi nga, mas exposed na sila sa internet kasi nung panahon natin ng elementary sa com shop lang naman minsan pahirapan pa nga kung makakonect sa internet Lagi may nag-YouTube, no? Balabagan. Com shop, tapos may nakatagilid yung computer. Experience, May mga gano'n kasi yung bata sa amin, yung com shop sila. Nakatagilid yung computer, tapos naka-earphone, tapos steady lang. Poker face. Kaya, ano bang Pag sinabi bang sex ed, ano yung focus sa nyo? Siyempre outside na lang sa any knowledge gano'n. Kasi kung ako siyempre ako, agree ako kasi kung titignan mo yung natin ngayon, yung mga nababalitaan kang mga teenage pregnancy, ganyan, parang mapapaisip ko na sa panahon naman namin, di naman ganyan, parang talamak yung price ng takinang naggaan yan, anak yan ng kung anong edad pa lang. Tapos mangingat sa Facebook ng Tapos manlilimos sa Facebook, maawa ng po sa ngalan ng Panginoon. May pa yung Panginoon. Tapos magagalit, kasalanan daw ng gobyerno. Isipin ng gobyerno. Yan pero sorry na lang sa ganun pero hindi ko naman sila hindi ko naman sila kasi hindi naman nila kasalanan na
Hindi naman hindi sila kumbaga educated gano'n. Kaya nga na bring up your topic na sex ed para sa kanila na rin. Hindi lang naman para sa atin na kailangan yun, kailangan talaga nila yun. So ako agree ako. Kayo ba? Ano bang Ako, same sentiments lang din sa mga sinabi mo. Na, lalo na ngayon, talamak yung internet. Lahat tayo may access sa cellphone. And yung pinaka-access natin sa mga, example na natin, porn. Yan. Expose yung mga bata sa porn dahil yung cellphone madaling mag-access doon. Plus, ang madali din mag-access sa internet, may mga wifi vendor na dyan. So, kukonek lang sila, pwede na lang agad i-search. Maski nga yung mga social media, konting scroll mo lang, may mga nagta-thirst trap na dyan, mga nakalabas kaluluwa, ganun. So, ayun, bilang na lang din, control, na turuan natin sila ng Education. Oo, education na or discipline. Ayan, para maiwasan nila yung mga aksidente. Ayun. Ako agree din ako dun sa sex ed. Kasi, ito bagong-bago. Kasi, may napanood akong balita na nag-i-increase yung HIV. So, ayun, parang kapag nagkaroon ng sex ed sa curriculum, parang mas magiging aware yung mga bata na kung paano iiwasan yung mga ganung disease ng isang tao. iwasan na rin sakit? Siguro sa akin is yung agree ako pero may specific na scope lang dapat sila muna. Kasi parang Per age. pag masyadong mababang level, parang hindi nila masyado naiintindihan. Kaya siguro may specific na siguro intermediate level, okay na siguro. Dapat siguro. Kumbaga gradual yung pag-aaral. Mas naiintindihan nila. And then, siguro yung mga lower na grade or yung may kailangan ng magturo sa kanila is dapat nasa mismo magulang. Sa bahay. Kung paano Magulang mismo nagaling. dapat talaga nagsisimula talaga dapat sa magulang yung pagtuturo. Kaso hindi yun na-open agad since ayun nga, hindi naman dito sa Pilipinas. Hindi naman uso yun. Kasi parang tabo kasi ito sa Pilipinas. Ang tabo ba? Yung pinapaligo? Hindi, yun yung tabu ba? Tabu. Tabo. Ano yung tabo? Sa inyo ba? Tingin nyo ba tabo yung sex ed? Dito sa Pilipinas? Parang dito lang ata sa Pilipinas or any third world country na parang nahihiya or takot magagaling sa magulang. Diba? Parang ito. Kasi mga Pilipino kasi conservative dito. Kaya nyo ba't naging tabo? Dahil ba sa kultura na rin natin? Kultura kasi yung sa unang tanong kasi isipin mo, kahit anong gawin mo, ang mga batang lumalaki, mga teenagers, actually, teenagers ba tayo? Mga teenagers, puno-puno ng mga hormones yun, like, kahit anong gawin mo, mag-aano pa rin yan, parang magkikita pa rin yan, parang may mararamdaman pa rin sila. Kaya ang dapat natin gawin, Nasa peak na kahit sabihin natin na kahit naman anong gawin mo, pataguman yan, hindi mag-bobol yan, parang gano'n. Mag-aano yan. Hindi mo makukontrol yan. Gagawin at gagawin mo. Ang kailangan mong gawin, bigyan mo lahat ng informasyon tungkol doon. Para maisip nila na kapag nandun sila sa prosesong yun, kung ano yung pwedeng maging kalabasan, consequences. Kasi isipin mo, yun nga, daming teenage pregnancies. Kasi wala silang alam kung ano nangyayari, kung ano yun. Alam nila, masarap lang, gano'n, o kaya alam nila. Bibigay biyaya lang sa akin na biyaya, with quotation na yan. Pero hindi nila alam kung ano mo talaga yun. Family planning nga, bihira din dito sa Pilipinas, bihira din. Kaya, nung pagbata pa lang, siguro kung bata, di pa kahit, hindi pa nalaman masyado. Pero pag lumalaki ng mga teenagers, something ganyan, kasi nga, hormones, parang gano'n, bigyan natin lahat, ibigay lahat ng information tungkol doon, para alam nila. Kasi di mo talaga may pigilan yun. Kahit sabihin naman natin na natigilan, nahihirapan sila.
Isipin mo, kung wala kang alam doon, paano paglaki mo? May parang, Ang ignorante ka. ignorante ka. Sabi natin yung ano, yung porn nga. Kung mo sabihin na, yung sexual education mo, nag-aalay sa porn. Parang iba yun, iba yun. Hindi yun education. Iba kasi yung nangyayari sa porn sa real life. Scripted kasi doon. Well, gano'n nga ng gano'n, nasasaktan na pala yung ano, kabilang party, parang mamaya masira pa rin relasyon dahil doon. Oh. Iba yun, dapat binibigay yung information doon. Consequences man or gano'n. Maturuan sila dun sa tamang gawa, maling gawa. Kung ano yung dapat yun. Ayun yung pag dyan. Ako naman, agree ako dun, pero yun nga, parang susundan ko yung sinabi ni Jerson na dapat, ano siya, may specific siya per level ng ano. Kaya nga, pagbata, parang gradually lang ang pagtuturo ng sex ed. Parang pagbata, syempre, hindi pa naman talaga nila alam kung ano yung mga buong nangyayari kung ganun. So, kumbaga, unti-unti lang. Kasi yun nga, syempre, pag mga nasa teens na tulad yung mga high school na ganyan, dapat doon yung ano, mas maraming information na natuturo na sa mga bata kasi doon nga yung ano nila, yung kumbaga yung hormones nila, diba? Yung sila yung parang hayop-hayop yung mga bata. Kasi nasa sunod parang curious space sa sila. Yun nga, diba? Exploration. Yan. Tapos, yun, dapat doon, ano, sobrang informed na sila about doon sa kung ano pwedeng maging result nung kung kunya gagawin nila na anong pwedeng maging result, anong consequences, ganyan. Tapos kumbaga ano siya eh, parang sa sinabi mo rin, connected din siya sa family planning. Kung bata ka pa lang, di ba? Tapos pati sa school, natututunan mo siya. Kapag pag tanda mo, pagdating sa stage na may family ka na, aware ka na rin sa family planning kasi alam mo yung yung natuto ka nung sa sex ed din na parang hindi ka naging ang tawag dito. Oo, hindi ka na ignorante na parang alam mo yung dapat mong gawin para ayaw mo pang ganyan. Hindi pa kayo ready. Diba? Kumbaga, alam mo yung dapat na gawin para hindi pa mangyari yon kasi may tamang oras talaga dapat yun. So, Kung meron Kaya yung sa akin, kung meron man. update lang din naman ako sa mga sinabi niyo. Yun nga sa sinabi nga lang din ni Gerson, dapat nga habang papalaki yung bata, dapat binibigyan ng guide ng magulang about nga dun sa mga tips. Yun lang sa akin. Oo nga, isa pa yun eh. Kasi kung sabihin mo, edukado ka sa paaralan, kung hindi yan na sa bahay, nawawala. Hindi na-apply. Oo, hindi na. Iba ang environment sa paaralan at sa bahay. Kasi naman dun sa college siya. Siguro pag mga high school, mas mabilis may intindihan ng mga kasi doon na sila mas aware na sila dun sa bagay nila. Nagsisimula na sila maging aware sa katawan nila. Mga anong year level ba sa tingin mo dapat na nasimulan nyo? Siguro mga second year high school. Ilan taon ka sa 8? Ilan taon ba tayo? 14 to 15? 14 to 15, gano'n. Kasi yan, yung grade 8 naman kasi tayo, nakakaintindi pa rin. Alam natin yung mga yan, mga ginagawa natin. Pero at that stage, ano bang mga sige, sabihin natin, pupasok tayo ng sex education sa mga paaralan, di ba? Ano ba yung sa tingin yung mga pasok dapat na topics doon? Kasi sa akin naman, kasi general na family planning. Kasi pag nag-family planning dun or at that stage naman, di ba? Parang iwas ka na lahat sa mga pwedeng maling mangyari, di ba? Pag family planning. Kasi alam mo na yung mga Avoidance na yun. gagawin mo, yung mga mga avoidance, parang paano mo pipigilan yung gantong mali, di ba? Kaya ba? Ano ba mga dapat mo sa Okay, nawala lang tayo saglit. Nag-post mag-isa yung nawala na tayo ng storage. Ulat kami, wala bigli. Pero, ayun nga. Ano yung topic natin nun? Ayun, kayo ba kung papasok ka ng sex ed, ano ba yung mga laman na pwedeng maipasok doon? Kasi, outside na lang sa general yung family planning. Sa inyo ba? Mga pwedeng ipasok, let's say, sa secondary level, gano'n. Kung sa pinaka-basic sex ed, dyan, pinakauna is yung consent. Consent.
At least, yun na yung basic consent na pag ayaw nung isang party, dapat hindi mo siya pinipilit. Kasi dapat, both ways agree kayo. Hindi niya dapat pinipilit mo sa isa. Tapos, dapat parang, huwag kayo ma-pressure. Kasi, Paano ma-pressure pa? yung siguro, kakaibat niya yung concept na parang pinipilit ka niya, ganun. Kasi, dapat gagawin mo yun kapag ready ka na. Hindi mo dapat pinipilit. Magmadali. Oo, ganyan. But may, may tamang oras. Ano oras na ito? Kailan ba yun? Mga 10 p.m. Tapos tayo na ilaw, no? Oo, mga tulog na. Sige. Kasi, tapos isa pa sa naisip. Sige, kaya mo na, mamaya ko na sabihin. Okay, ano mga dapat ipasok? Maliban na lang sa nasabi na namin ng family planning, Maliban sa consent, Like proper protection. contraceptives, Ayun, dapat tamang alam nila yung tamang paggamit ng mga contraceptives. Dapat para iwas na rin sa Iwas sa aksidente. sa aksidente o kaya sa sakit na pwedeng magdulot ng sakit sa katawan. Tapos yun, isa pa dyan pala yung di ba? Yun nga, di ba parang kasi siya? Kasi ba yung mga Pinoy kasi conservative. Kayo ba kung para sa inyo, nahiya pa kayo bumili ng mga contraceptives dyan? Oo. Ito hindi. Kasi ba ang bilihan syempre public yun Ito hindi. Kasama kami nakaraan Sa public yun Kumbaga kasi di ba yung paano bumili? di ba kunyari, Tatanong ko lang sa di ba, kunyari bibili ka, tapos may kasabay ka, papatingin sa'yo yung mga kasabay mo di ba? Maano ka sa tingin nila. Ito, bibili ito ng... Wala naman. Kayo mahiya ba kayo, parang mahiya ba kayo sa ganun pag bibili kayo ganun? Ako siguro Diba? hindi. Isipin mo, magkano ka doon yan? Hindi ko alam, di ako bumibili. Magkano? Ano ba? Hindi ko alam, bumili kayo. Nasa Kung ba't nahiya ka? 40 lang? 40 versus lifetime. Oh, Ano mas gusto niya sa dalawa? mas malaki yung 40 gas pesos mo na lifetime. Ata. Nasa 40 lang yan. Million yan. So, 40 to 80 ganun. Pero, para sa akin, mas okay na mag-spend ka ng ganong pera kaysa mag-spend ka ng mas dala ka ba? Sa thousands. Di lang naman pera yung isipin mo rin sa pagkasas mo eh. Siyempre, yung oras mo din, di ba? Oo. 40. So, Yung mas 40 na tayo. Wala na sa kasi. May balak ha. Ay, wala kang bumili ah. Parang 40 to 80 ganun. Ano yung right? Mura na. Mura ka na yun. Less than 100 siya. Less than 100. Yeah. Tingin ko rin, yun nga, kung sakali mang ma-approve nga yung sex tape, siguro mababawasan yung doon, yung issue doon sa yun nga, may mga, kasi diba nahiya yung ibang tao doon. Oo nga, hindi sila pumunta sa mga 7 nila. Oo. Kumbaga, kung sakali kunyari, maging normal na siya yung sex ed sa natin. sa society natin. So, magiging na rin siya. Open na. Magiging open-minded na yung mga Pinoy na. Stigma kasi ng mga tao, pag bumili ka parang, may gagawin pa. Hindi naman sa'yo, may gagawin pa eh. Gagawin masama, Diba? Mamaya, gusto ko lang nguyain. Titigman mo lang. Hindi ba pwedeng lang? Hindi ba pwedeng just in case lang? Hindi ka, project sa school. Kailangan project sa school. Project sa school? Hindi, ano yun? Hindi. Papakita mo, diba gano'n? Hindi. O kaya baka mamaya may birthday party lang, kailangan ng lobo, di ba? Malaki yan. Eh, gusto namin ganun design yung logo, di ba? Ito, sa tingin Ano pagkatawaan lang. Ano mas okay sa dalawa? Anong contraceptive? Yung sa atin, sa babae? Ano? Ewan ko par. Anong mas okay sa tingin? Ano ba? Mas okay. Presenting party. Anong nagtanong sa'yo yung girlfriend mo? Mag-take mo siya ng pills o mag-condom ka na lang? Mga waste naman para to prevent. Pwede sa listo ni Pag-uusapan nyo kasi yan eh. Sa nasa inyo na. Isa rin yung sa consent. Or choice din. Na hindi mo sa pwedeng Hindi pili. mo pwede sabihin na, hey, pills ka na lang. Oo. Paano ko ang pwede pilitin Kasi yun? paano pag ikaw yung sinabi, papayag ka ba? O ikaw, mag-pills ka na lang. Kasi Side effects kasi yun. Ano kasi may inaano yung hormones ng babae na Isipin mo yung normal na dapat pinoproduce ng katawan mo, pipigilan. Pipigilan, diba? Kaya may mga talaga siya hindi magandang side effects. Kaya, ano pang mga natin? Aside na lang sa contraceptive, family planning, mga pwede pang ipasok sa sex ed. Kailangan malaman ng kumbaga, if tukatrato yung sex ed, kailangan andito na lahat mga pwedeng malaman. So, family planning, contraceptives, consent, ano ba yung mga
Ang pwede natin ipasok dyan. Mga general knowledge mo ba? Meron pa ba? Ano naman? Okay siguro yung mga ganun topic na or mga ganun topic as sex ed na lumalaki, diba? Hindi ko kasi na-experience eh. Parang hirap kasi sa Pilipinas eh. Mukha ako. Ano para sa mga may kapatid dyan na babae. Lagi niyong tatandaan, okay, kasi kahit babae ka man. Lagi niyong tatandaan ng mga lalaki, malalakas. Kaya kayo, well, kung naman kayo dyan, kung bako malakas mo din, babae ka man. Ako nag-gym. Kahit sabihin mo nag-gym ka siguro, sino mo nag-gym ka, may advantage ka or something like that. Pero lagi niyong tatandaan na kahit may katingin nyo kahit mahina naman yung lalaki, malakas pa rin yan. Yung tipong simpleng tulak lang namin, kaya kayo maliparis. Hindi sila gagalaw. Pero hindi naman sa ad ganun maabot na sana naman na ganun nangyari. Lagi na naalala na magkaroon man bigla dyan ng point of weakness. Baka merong maano kayo na maling lalaki dyan na tipong kahit konting lakas na lang, eh, sobrang lakas na para sa inyo. Siyempre, nakakatakot yun talaga. Mga ganun. Be safe na lang. Be safe na lang talaga. Keep in mind yung difference. Kahit sabihin mong trans man yung babae, or like from male to transition to female, malakas pa rin yung mga yun, chosen. May ano pa rin sila, meron pa rin silang build na galing bilang lalaki. They still have the muscle mass. Parang muscle mass talaga ng lalaki. Iba pa rin talaga yung physiology nilang dalawa. So, be safe na lang sa mga ganun talaga. Tama. Okay guys, ano kayo? Yung mga tips para ano sa differences. Kasi, ayun nga, na-open na kanina yung topic na ano bang, kunwari, consenting party naman. Female, male, ano bang, sino bang pag-contraceptive mo, ikaw ba, or babae? And then yung differences nga in power, like male, female din, kayo ba? Yung mga tips pa kayo na, or tanong about sa male, female. Controversial, sige na. Ito nababasa ko lang din tanong-tanong. Controversial, ayaw ko lang kung sasagot kayo dito. Is it normal? Mag-lock-lock? At the age of anong context? Pag lumaki ka na siguro. O yun. Teenage. Kung kailan in-explore mo na yung sarili mo. Siguro sa perspective ko back to ng science ng mga doktor. Sa mga teenagers, normal lang talaga mag-release ng hormones na through ejaculation. Sino ang source mo dyan para sarili mo? Since nga nagkano ako, Sino yung doktor? sinerch ko na yan kasi nalikaw. But medyo matagal na ako sa bodybuilding, so sinerch ko na yung side effects niyan. Kung mababawasan ba yung testosterone ko. Kasi yung testosterone, kailangan ng lalaki. Build up yun. Para mag-build up ng muscle. So yun, sabi na, normal lang daw yun. Kasi kapag parang pagkakasakit ka kapag na-pent up yun. Nagkakasakit parang pag napuno na, parang kapag hindi ka nag-release ng semen mo. Parang magkakaroon ka na ng sakit. Parang nag-challenge ka. Hindi mo na ng 30 months, 30 days. Challenge din. Isang buwan. Isang buwan. Yung mga ganun ba yung mga sakit na yun? Oo. Parang mga Sa akin, normal lang naman. Alam mo, magkaka-powers ako pag Normal lang naman, lalo na kung explore ng sarili mo, diba? Parang alaman mo rin yung sarili mo. Like, dahil mong alam na tao iba dyan, yung sarili mo, hindi mo alam. Ang hindi normal, nagkaroon ng food addiction. Addiction. Iba na yan nai-influensya ka na sa iba talaga. Yun ang hindi normal. Yung explore mo, imagination, or something like that. Kung naman pag nasaan sobra-sobra, pag kung may crush ka, gano'n, diba? Hindi mo lang naman tayo. Huwag lang yung talaga, yung mag-rely sobra sa external stimuli. Yung nga sa constriction. Nagsira na yung lifestyle mo na. Nagsira na. Tapos nagsira na rin perception mo sa sexual sexual basic regulation. Hindi mo yung normal. Dapat hindi mo. Patingin mo parang, open ko lang din kasi nasabi mo na na-explore yung sarili. Patingin mo ba like, the more you do it ba, the more na nare-realize mo sa sarili mo kung ano ba yung parang sexual preference or sexual orientation. Ganon. Kasi nga nasabi mo na, na-explore, ganon. Or if kumari na-realize sa external stimuli,
may mga factors ba na nakapag-change sa'yo, kumari, sexual orientation or preference mo, gano'n. Sa tingin mo, nakaka-affect yun. Ay, pag-explore sa sarili. Oo, kunwari si Rai, maliit pa lang siya. Bakit ako? Sorry Bakit ba siya mga ganito? Ang daming pangalit sa pagbabalit ako. Mga ganito. Bakit naman hindi naman sa'yo, Ray? Lumalar lang siya, gano'n. Tapos, the more he does it, lalaki siya. The more he does it, the more he explore himself, parang nagiging iba na yung preference or ano niya, or orientation. Hindi ko nangyayari or nakaka-affect ito. Ito, good thing yun. Kasi, paglaki niya, hindi na siya malilito. Like, for example, pumasok siya na relationship. Commitment, straight na straight sila dalawa. Kaya, na-inlove pala siya isa sa babae, may sira yung relationship ng dalawa. Parang magkasal na kayo, di ba? May mga ganong kaso eh. At least, pag gano'n, malalaman mo yung relationship ng bata pa lang, sexual. Ayan, huwag na bata sa bata, teenage year. Tingin dapat ano na yan, ituro rin siya as part ng sexual education din. Kasi sexual orientation, sexual preference. Konektado pa rin talaga. Tingin mo, pwede siyang ituro or nababagay mo siyang ituro sa sexual education? Dapat mo siya ituro na. I think, yes. Pero, di ko alam kung parang na-implementation. Pero, Kung ano, parang deserve nyo ng separate pang education. Mas okay kasi ano eh, yung isang bagay may specific na topic na. parang ano na yan eh. Parang hindi psychology na yun. Sexual education parang psychology. Ano sa ganyan? Kasi isip lang ng tao. Ano? Hindi, kumbari, paano man sa ituturo? Kasi, napag-usapan na natin, sexual preference, orientation is related pa rin sa pag-explore ng self. Hindi mo siya matutuloy, parang in-explore lang in our own kung ano ba talaga yung magiging destination mo sa dulo. Like, may, di ba, yung mga lumakas sa female household, ano sila, more yung ano nila tawag dito, ugali nila parang mas malambot gumalang kumbaga. Pero yung sa mga household naman na puro barako, magiging nagigisan sila. Paglaki nila, straight na straight. Siguro nasa environment na rin ng bata siguro. Hindi kaya nga, what if yung mga ganun tao is nagkaroon ng implementation ng sexual education na tinuturo rin, kumari, ganito, if ano yun kayo, pwede nga iba yung preference or orientation nyo, ganito yung mga mangyayari sa inyo. Tingin nyo, parang okay ba na may turo yun? Ibigay nila yung idea na yun sa orientation. Oo. Isipan na may iba pala. At least idea lang, gano'n na. Kunwari, pag gagawin nyo to, may possibility na makapagod to sa ano nyo. I think, sa akin, idea pwede pa. Pero kung yung Ang wag, pero sa akin. yung mali na. Oo, syempre mali yun. Like, for example, ikaw, well, you're this is your gender, nakakagod. Mali naman talaga yun. Pero yung idea lang na may possibilities na may gano'n. I think, yeah. Okay yun. Kasi, pero, malaking controversy kahit sabihin mo sa household. Lalo na kung conservative yung parents. Medyo mahirap. Ba't na yung controversy sa tingin nyo? Pag-usapan yung orientation, religion, Conservative. Doon talaga number one. conservative. Yung traditional pa ang Philippines kasi Third lang. Christian word. Yung pinanggalingan ng Christian mo kasi sa As a nation, kasi gano'n. Christian ta. Kabagay na. Tingnan nyo ba, isa yun sa bakit parang ibibito yung sex education? Tingnan nyo affect nila. Or hindi na siguro. Kung si BBA, medyo open na minded siya, iisipan niya agad yun. Pero nung sabi niya, nakita niya yung Senate bill daw. content. Tawag dito, nagulat daw agad siya, parang, refuse ba? May mga parts doon na parang hindi katanggap-tanggap. Sa kanya agad. So, alam na agad natin kung hindi naman alam agad. May idea na tayo. Baka mapeto ka. Ano? So, sabi na rin. Nilalagay yung box system sa school. Sa sarili mo. Paano mo? Yung parang bagong Islam term na aware ang mga tao sa mga social issues, racial stories, or woman rights, parang parang ginagawa na ng negative meaning niya. Kasi, siguro, in general na lang as Pilipino, parang tingin nyo ba, close-minded pa rin tayo about those topics ba? Gano'n? Tama. Sa ngayon, Hanggat may boomer.
Hindi kasi kahit ngayon na ang dami nang nag-open up about your orientation. Sa ngayong generation, siguro, unti-unting nagiging open mind. Pero hanggat ngayon, papunta na siguro tayo. Pakala na dan. Contract na Progressing. Pinalate ba tayo? Late tayo sa ganun. Late pa. Nation natin. Kasi yung US nga eh, di ba? Ang dami ng gender, hindi mo na Well, alam ano ito, napasok na ba ito kaya sa US ngayon? alin Yung madami sa project ni Trump. Dalawa lang dyan dahil. Dalawa na lang kayo, kasama sila Elon Musk. Grabe rin din yan. Well, tama na yan, politika na yan. Okay. Kanila na yan. Iba sa atin. Segue lang, segue. Oo. Iba na, iba. Sumay-goy lang. Yes, so yun. Okay. Tama nga naman. Sige ba yun? Antok na si Doggy, guys. So baka doon na lang tayo mag-i-stop ng ating podcast. Maraming salamat sa ikinig po sa amin. Magandang gabi sa inyo lahat. Thank you, guys. Peace out. Bye. Peace out, yo!